ASEAN Summit sa ilang aktibidad sa piyesta ng Asinggan kansilado. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand handa naman ang business tycoon na si Ramon Ang na ipagbili sa gobyerno ang kanyang kumpanyang Petron Corporation na itinuturing na umakyat na sa 425 ang bilang ng mga nagsasarangga. Ayon ka ito ay mabigat din, maaari
kabila ng krisis sa supply ng legis dulot ng gyera sa Middle East, itutuloy pa rin ang 48th ASEAN Leaders Summit sa buwan ng Mayo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon ng konsultasyon sa mga lider ng ASEAN kung ipagpapaliban ba ang nasabing pagpupulong na gaganapin sa May 7 at saka 8. Subalit na pagkasundaan anya ng mga bansa na mas kinakailangan magpulong ngayon ang mga lider ng bansa para mapag-usapan ang epekto ng krisis at mga susunod na hakbang. Aniya mahalaga na pag-usapan o mahalaga ang pag-uusap ng mga lider upang matukoy kung ano ang gagawin ng rehiyon sa mga darating na buwan, kung paano magtutulungan ang mga bansa at kung ano ang magiging posisyon ng ASEAN sa mga hamon na kinakaharap nito. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, ipinahayag ni Governor Ramon V. Codacao na hindi mag-i-implement ang provincial government ng 4-day work week. Sinabi nito na may epekto ito sa kung mag-i-implement ang probinsya ng 4-day work week, ito ay may epekto sa kabuhayan ng mga manggagawa at sektor ng transportasyon. Sa kanyang statement, sinabi nito na ang transportation sector ay mawawalan sila ng isang araw. Sa 4-day work week naman, marami patuloy ang ratsada ng mga
Tabloid sa negosyo, nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Abangan ang pinakamalaking event sa lungsod ng San Carlos, Pangasinan, ang Mango Bamboo Festival na gaganapin sa April 6 hanggang April 18. Ang grand opening parade ay nakatakda sa April 12 sa umaga. DWIZ. Oras natin mga kaibigan. At the 3rd. Kaya abang-abang muna po tayo. Pero ang bayan po ng bayan ng Umingan, ayan, may announcement na po si Mayor Chris Evert Tadeo Lainez at ni Vice Mayor na kinancel na yung kanilang mga fiesta activities at ang Carabasa Festival. Pero meron yung mga reaction na sana huwag kinancel yung buo, yung lahat. Sana piliin nila yung mga events na tinanggal at ituloy yung iba.
Pero nakapag-announce na ang mayor at saka vice mayor ng Umingan na siguro meron pa rin silang Thanksgiving, pero sabi cancel ang mga activities sa Kalabasa Festival ng Umingan at kanilang fiesta. Early evening din kagabi, nag-live siya sa Facebook at yung panawagan nga niya sa mga kapitan na may mga activities o fiesta activities nitong mga susunod na linggo na kung pwede pag-isipan nila na baka pwede nilang i-cancel yung mga events nila. As to the Mango Bamboo Festival, actually nung nakaraan meron ng anunsyo si Mayor, initial na announcement si Mayor Ayoy Resuello na yung ibang events na kung saan mangangailangan ng paggamit ng ilang sasakyan, motorcade o ano man yan, ay himbis na magmo-motorcade, ipaparada na lang yung kanilang mga float. Pero ang sabi niya dun sa kanyang Facebook Live kagabi na magmi-meeting sila ulit sa Monday, and then after that siguro hapon mag-a-announce sila kung ano yung mga bagong developments kaugnay sa kanilang selebrasyon ng fiesta at saka ng kanilang Mango Bamboo Festival. Kagaya ng Pisay Dayat, meron na may mga events na nakapag-advance na at hindi pwedeng bawiin yung kanilang mga bayad, kaya siguro medyo sisimplihan nila yung implementation ng nasabing mga activities. Yung sabi ko nga mga kaibigan, malalaman natin by Monday kung ano yung i-anunsyo naman. Sabi nga nila magkakaroon sila ng announcement by Monday afternoon kung ano yung mga bagong developments kaugnay sa selebrasyon ng Mango Bamboo Festival sa nasabing lungsod. Panahon, harvest season ng mga mangga. Medyo sabi nga niya, medyo maganda yung kanilang ani dahil pagkatapos ng mga unos nung nakaraang taon at saka hindi lang yung bagyo kung saan maraming bulaklak ng mangga at saka yung mga for harvest na ang nasira o kaya nalaglag. Pero after that kasi, spray ulit yung mga magmamangga. So tamang-tama itong buwan ng Mayo at saka Abril, harvest season. Unfortunately, dahil madaming supply, syempre magre-reflect yun, maapektuhan yung presyo. Ang Mango Bamboo Festival, ito po ay selebrasyon at hina-highlight po yung dalawang pangunahing produktong pang-agrikultura ng bayan ang lungsod ng San Carlos. Ito ang kawayan at saka mangga. Ang sa kawayan, meron silang market day kung saan pumupunta yung mga buyers. Usually, kung hindi ako nagkakamali, Friday, Saturday, and Sunday. Ayan, kung saan yung mga produktong gawa sa kawayan, mula sa kawayan, ay nilalabas, dinadala sa may market area para sa mga bamboo products. Yung mga taga-barangay, nilalabas nila yan kasi alam nilang darating yung mga buyers. So, from bahay kubo, syempre yung mga yun, pag malalaki, hindi na nila dadalhin. Alam ng mga buyers kung kanino sila bibili. Yung pinangingitlogan ng manok sa Ilocano, yung baki, B-A-K-I, at marami pang mga bamboo products. Sa bayan ng Bulinaw, Abril din yung kanilang Mangunguna Festival Para may mga reaction din sa pagkansila ng Kalabasa Festival. May masabi, huwag kansilahin ang fiesta. Ituloy pero may pagtitipid. Naunahan nai-announce na nila yung cancellation, pero sabi ko nga baka meron pa yung events na tuloy. Kahapon ng hapon may mga nagtatanong sa akin kung anong oras daw bukas o paano yung mall hours ng SM at saka yung ibang malls. Nan lang natin dahil alam natin mahaba kasi yung it's a long vacation next week dahil yung April 1 yung Holy Week ay next week na. Ang
March 30 ay Lunes, and then 31, and then dire-diretso na yon Holy Week. Ito, sa mga nagtatanong, kasi syempre, ngayon pa lang, aburido na sila. Masyadong mahaba yung panahon na mag-i-stay sila sa bahay. Ito, mall hours ng SM. Pare-pareho to sa lahat nationwide, yung kanilang schedule. Starting March 30. Effective March 30, mall hours ay 11 a.m. to 9 p.m. Monday to Friday. Tapos 10 a.m. to 9 p.m. Saturday to Sunday. I think hindi lang Holy Week to. Sandali lang ha. Sandali nga. Mukhang hindi lang siya sa Holy Week. Dahil sa na rin to, panawagan ng in reaction dun sa panawagan din ng national government. So sabi dito, SM is proactively adapting to the current situation by adjusting our operating hours. We remain committed to delivering elevated retail experiences for all Filipinos, supported by our increased use of renewable energy to power our malls. Sabi ni Mr. Steven Tan, ang presidente ng SM Supermalls. So, all SM supermalls across the Philippines will shorten mall operating hours effective Monday, March 30. Yun. Hindi lang pala siya pang Holy Week, kundi habang ganito yung sitwasyon sa buong, hindi lang Pilipinas, Middle East, kundi buong mundo. Affected ang buong mundo sa gerang patuloy na nangyayari doon sa Middle East. So, ulitin ko lang yung mga may plano na sa next week na magtatambay sila sa mall. Ito sa SM supermalls all over the country, pinaiksi na yung kanilang operating hours effective Monday. So Monday to Friday nagbubukas ang SM Mall ng 11 a.m. to 9 p.m. at sa Saturday and Sunday naman mula 10 a.m. to 9 p.m. Okay, yun pala yun. Pero hindi kasi ako nakitang mga announcements mula sa iba pang malls dito sa probinsya, pero hanapin ko ulit. May nakita na akong announcements ng kaugnay sa naman yon, itong Holy Week. Public advisory naman mula sa San Carlos City. Sa March 30 sa Lunes, magkakaroon ng BIR serbisyong MAPLUS, Asinger at Balayo, Mobile One-Stop Shop of BIR Services. Sa March 30 sa Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Boss Office sa Ross Boulevard. Ito yung tabi ng New Market. One-stop shop, business one-stop shop, ito yung Boss. Ang services offered sa nasabing BIR, serbisyong MAPLUS, Asinger at Balayo, application for TIN ID, digital TIN ID, business registration, ONET, o one-time transaction at saka processes, etc. Sa po yan sa Monday. Announcements pa rin, ayan, dun sa bayan naman ng bayan ng saan ito? Ayan, mamaya sa San Carlos merong dito fare matrix adjustment sa mga tricycles. Pero puntahan muna natin ang bayan ng Bugalyon. Alam niyo, yung isang bayan na napuntahan namin nung nagkaroon ng tour na inorganisahan ng provincial government ng La Union. Meron kaming Balawan yata yung pinuntahan na bayan. Meron yung dun sa bus stop, pero hindi na lang siya waiting shed. Ito ay isang kwarto o lounge air condition. Pero doon naman sa bayan ng Bugalyon, diyan sa pangalawang distrito ng Pangasinan, sabi po dito, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor William D., ang bagong air-conditioned public restroom sa Bugalyon Public Market ay maaring gamitin ng libre ng publiko. At layunin ng pamumuno ng alkalde na mabigyan ng malinis, maayos at komportableng pasilidad ang publiko nang walang kailangang bayaran. Isa na namang patunay na sa Bugalyon, ang serbisyong publiko ay para sa lahat ayon kay Mayor William D.
Sa bayan ng Bacnotan din ay meron silang yung kanilang public market, napakalinis, maayos, maganda yung yung disenyo. Tapos meron silang elevator kasi ang hanggang pangatlong palapag yung kanilang public market. Yung sa may food area nila, sa food hub nila, I think nasa pangatlong palapag yon ay merong library. Ayan, habang andon na inaantay yung pagkain o palipas oras dun sa kanilang food hub, ay pwedeng humiram ng mga libro. Tapos meron silang event center sa loob. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:30 ng umaga. Paalala muna mula sa ating himpilan, babalik po ang Todo Balita. Was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Patuloy na palalakasin ang pamalang palalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense. Sa pagdalo ni Governor Ramon Vico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital, sinabi ng gobernador na higit sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, kaliwat ka ng makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unting ibinibigay at ipinapatayo sa mga provincial hospital ng Pangasinan. Ayon pa kay Governor Vico, layo nitong lalong mabigyan ng dekalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan. Kaya't kasabay ng pagdiriwang ng UDH sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng paggamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaking pasasalamat ng UDH kay Governor Vico sa karagdagang pasilidad na tiyak na lalong maihatid sa paggamutan ang mas maayos na serbisyong medikal sa mga pasyenteng dinadala sa paggamutan. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo ng mata ko sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alam po office dahil nga sa etong Holy Week, maraming biyahero, maraming uuwi kahit ganito yung panahon. Ano pa rin yan, pangalan nito, marami pa rin uuwi dahil ito naman naka-schedule na yung kanilang pagbakasyon, lalo na itong napakahaba ng itong bakasyon, plus yung mga bata, yung mga high school, elementary high school bakasyon na. Kaya ang ating mga kapulisan, naka-alert na po yan. At yung paalala nila sa lahat ay
palaging mag-ingat at i-check hindi lang yung sasakyan, kundi make sure na yung driver ay okay din siya. Ayan, and okay din siya kahit okay yung sasakyan. Kung yung pinagdadrive nyo naman ay hindi, ay disgrasya pa rin po yan. So, pa-maintenance mo na yung sasakyan pag long drive po kayo. Kahit sabihin po natin na medyo nababawasan yung bilang ng mga sasakyan sa kalsada dahil ayan, yung mga public utility vehicles ay nagbabawas sila ng biyahe. Hindi lang yung mga jeepneys, kundi ganun din yung buses. Meron din yung mga yung paggamit nila ng kanilang mga private vehicles ay nililimitahan din po nila. Pero syempre pag ganito, hindi lang naman po yung hindi lang yung mga kapulisan ang naka-alert. Ready rin po, hindi lang po ang Pangasinan PNP and Police Regional Office 1 ang naka-alerto na at ready para alalayan alalayan yung ating mga uuwi sa mga probinsya, sa mga lalawigan. Ganon din yung mga local government units na dinadagsa kapag panahong ganito ng Holy Week o mahabang bakasyon, dinadagsa ng mga namamasyal. Siyempre, lahat na rin yan. All systems go sa mga bayan kagaya ng Bulinaw, Anda, Bani, dito sa Western Pangasinan, Alaminos City, yung kanilang mga facilities, at siyempre pa mga maliliit na negosyante at yung mga nagnenegosyo. Gagaya niyan, pag sa Alaminos yung mga bankero, yung mga operators ng mga boat, yung mga nagtitinda, dasal naming lahat, mga maliliit na negosyante na sana kahit ganito yung panahon ay meron pa ring mga customer. Ayan, yung mga nasa food hub, dasal na sana kahit papano makabenta pa rin ng maayos at maganda nitong panahon ng Holy Week. Ayan, merong blow baguettes, yung isa, blow bag. Acronym po yan kung ano yung mga dapat na i-check. Acronym, ayan, blow baguettes. Nahanap ako ng mas mababasa ko. Yung isa naman, blow bag. Stands for brakes. I-check ang brakes ng inyong sasakyan. Lights, oil, water, battery, air, and gasoline. Pero yung blow baguettes naman ay battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, and sinasabi ko na sa inyo, hindi lang yung parts ng sasakyan ang dapat check. Yung blow baguettes, yung S sa dulo ay self o yung driver, i-check nyo. Dapat maayos siya. At kung long drive, lalo na kung kinuha yung driver nyo, make sure na sabihin nyo sa kanya, matulog siyang ng maaga, huwag siyang iinom, huwag siyang kung ano-anong gagawin na maapektuhan yung kanyang pagiging alert as driver. Sa bayan ng Manawag, sabi nga ni Mayor Jeremy Aherico, ni Doc Ming Rosario, na even before ay talagang, kumbaga, they know the drill. Ang LGU, ang PNP, ang iba pang sektor, alam na nila kung ano yung dapat nilang gawin pag paparating at papasok na itong Holy Week. Lalo na sa, anong araw ba yun? Friday, Saturday, Sunday, marami ring dumadagsang mga Catholic devout, mga debotong Katoliko sa kanilang bayan. Pero sabi niya, kahit taon-taon yan, syempre, nagkakaroon ng pagpupulong ang mga concern ng mga departments. At yung palaging sinasabi nga po pag ganitong panahon, naka-alert yung iba nakabakasyon, pero ang naka-alert at nag-duty yung mga departamento na nasa ilalim ng Disaster Risk Reduction and Management Council. Ano yung mga yan? Siyempre sa health, sa traffic, sa waste management, at iba pa. Meron pong ilang mga departamento na naka-alerto at on duty po sila pag panahon po ng Holy Week at mga holidays. And syempre, tuloy-tuloy naman yung
pagpaplansya ng mga plano kaugnay naman ng canonical celebration ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Yan naman ay sa April 22. Yan ay yung pinakamalaking event na ang tansya nila baka umabot ng 1 million. Yung dadalo, mga Katoliko po yan. Sasabihin nyo, paano sila magkakasya doon? Maliit lang yung poblasyon. Hanggang sa mga side streets, expected po yun na mapupuno ng mga debotong Katoliko. At maglalagay sila ng mga LED screens sa mga strategic areas sa poblasyon para yung hindi makalapit dahil sa dami ng tao ay doon na nila mapapunood ng live yung ceremonial paglalagay ng corona. Ayan, sa Our Lady of the Rosary of Manaoag. Dito po sa DWIC every now and then, bibigay po natin sa inyo ang mga updates mula sa bayan po ng Manaoag. Pero ang good news sa mga taga-bayan ng Manaoag, sabi po ni Mayor Dr. Ming Rosario, tuloy-tuloy yung kanilang programa at proyekto na para naman sa mata ng kanilang mga kababayan, lalo na yung mga senior citizens. Meron silang libreng check-up ng mga mata at kung kinakailangan yung operasyon ng katarata, meron din po yun. At open sa lahat. Hindi lang po yung ganitong sektor, yung mga para sa mga hihirap, sabi niya, open sa lahat para sa kanilang basta taga bayan ng Manaoag. Ano pa ba yung mga announcements? Ayan, mga announcements. Puro announcement yan ang makikita natin kaliwat kanan. Ay, yung sinasabi ko kanina na sabi, hanapin ko nga. Yung sa mga malls, yung mga naghahanap ng kanilang pupuntahan pagdating nitong etong Holy Week. So yung binasa ko kanina, ano pala yun? Start ng in March 30 yung adjustment ng mall hours ng SM sa buong Pilipinas. Mag-a-adjust sila. Bahagi rin po yan ng pagtitipid. Ito yung si Uncle John. Meron palang Uncle John's diyan sa Kalasyaw. Alam niyo yung sikat na nagiging sikat yung kanyang bag. Pero alam nyo yung mga giveaways na mga bag na ibinibigay po pag may seminar o yung mga libre, tago nyo lang po yan yung mga cloth. Magagamit at magagamit nyo rin po yan. Mall-wide graduation sale sa Magic Urdaneta from March 27 to April 1. Happy graduation sa mga nag-graduate kahapon at saka yung mga moving up pag grade 10 moving up. Grade 6 and grade 12 yan ay mga graduation. Kumahanap yung mga adjustments. Robinson, meron din ako nakita Robinson's Pangasinan, yung nasa Kalasyaw. Nung bagong bukas po yan, ang tawag po ay Robinson's Kalasyaw. Pero ngayon ay ginawa ng Robinson's Pangasinan dahil nag-iisang branch po ito. Mamayang gabi pala, mamayang gabi. Earth Hour. So ito yung magpapatay po tayo ng mga ilaw. Kumbaga iiwan lang kayo ng kahit isa or kahit isa para sa loob ng bahay nyo ay meron pa rin konting liwanag. So yung Earth Hour, switch off lights, switch on habits for Earth. Ngayong araw na to, March 28, mamayang gabi, mula 8:30 to 9:30, 1 hour lang naman po yun. Let us, sabi po ni Governor Gico, let us unite in switching off lights as a symbol of our commitment to environmental protection and sustainable development. Yung mga, meron po silang mga solar lights, yun lang, ang naka-on, yung mga kuryenteng inyong mga ilaw, i-switch off nyo muna, 1 oras lang naman yon. Sigurado yung mga malls bukas pa ng Lunes, Martes, Miyerkules. Siguro sa Lunes bibigay ko sa inyo. Hindi ko mahanap Pero nung mga nakaraan may nabasa na ako.
Ito, Robinsons Pangasinan, adjusted mall hours effective March 30. So, it's not only for Holy Week, kundi in connection pa rin sa National Energy Emergency. Ayan, sa Robinsons, kanina binahagi natin yung SM Malls nationwide. Ito naman, Robinsons Pangasinan, adjusted mall hours effective March 30. Halos pareho lang. Robinsons Calasiao, 11 a.m. to 9 p.m. Monday to Friday, and then Saturday, Sunday, 10 a.m. to 9 p.m. Sa supermarket naman nila, bukas yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa iba pang malls, mamaya sa CSI naman, tingnan natin. Ito po ay public service nating ibinabahagi po sa inyo. Sa Magic of Group of Companies ay hinahanap ko pa. Ito naman sa CSI, yung nakita kong schedule nila ay sa Holy Week, mall hours. So, April 2, bukas sila ng 9 a.m. to 7 p.m. Sa April 3, Good Friday, sarado sila. April 4 and 5, Black Saturday, Easter Sunday, ang mall hours ay 9 a.m. to 8 p.m. Yan, sa Saturday and Sunday. Black Saturday and Easter Sunday. Isa na lang hinahanap ko sa Magic Group of Companies. Kung merong adjustment sa kanilang mall hours. So far, wala pa akong nakita. Pag di ko maibahagi sa inyo ngayon, sa Monday, babahagi ko po sa inyo. Yung mag-sale ang nakikita ko sa Magic Group of Companies. And safety tips, sabi po dito, Fire Prevention Month. Hindi magtatapos na ang buwan ng March. Ito po ay Fire Prevention Month, pero yung threat ng sunog, dire-diretso po yan, lalo na itong panahon ng tag-init. Napakainit talaga ng panahon, diba? Sakit sa ulo. Gusto ko lang ibahagi muli sa inyo mga kaibigan, dahil pag ganitong Holy Week talagang ito yung maintenance time ng mga radyo. Kaya kami dito sa DWIC Dagupan, off-air po kami ng Huwebes and Biyernes lang, Karen Edwin. Thursday and Friday lang. Saturday, off-air din. Okay. Off-air po ang DWIC Dagupan ng Thursday, Friday, and Saturday itong Holy Week. And maintenance, ayan, mag-aayos, i-check yung aming mga equipment. And then, pagdating ng Sunday, ayan, back to on-air kami. Pero maririnig pa rin nyo kami ng Lunes next week sa March 30, 31, at saka sa April 1. Power Service Interruption Advisory mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative, March 29, alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang affected ay buong bayan ng Aguilar. Half day lang naman yan. Pero meron yung isa sa 29 din, bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, maghapon, buong bayan ng Mangaldan. NGCP schedule po yan na syempre ulitin ko, NGCP schedule po yung nasabing power service interruption, at pinapaalam din po sa inyo ng Senpelco dahil nasasakupan po niyang yung lugar, buong bayan ng Mangaldan. Samantalang ngayong araw naman, power service interruption advisory pa rin mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Dalawang schedules ito ngayon. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8:30 ng umaga, and then mauulit ng alas 4:30 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Affected areas dyan sa lungsod ng San Carlos ay Barangay Padilla, Palaris, Lukban, Bonifacio, San Pedro,
San Pedro Taloy, Mamarlao, Panguluan, Gamata, Balaya, Bacnar, Bolosan at saka Kaingal. Yung isa naman, ito mas mahaba, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon today. Ito po yung mga affected areas dyan sa San Carlos City. Barangay Mestizo, San Juan, Agdao, Tubag, Pulo, Malacanang, Libas, Anando, Abanon, Giliw, Supo, Kawayan Kiling, Baldog, Binglat, Tayambani, Payar, Maliwara, Balokok, Isla, Apone, Tamayo, Banacol, Salinap, Bokbok, Bani, Bugawan, Mabalbalino, Antipangol, Kalubawan, portion of Bacnar, portion of Kawayan Kiling, Sitio, Orway. Diyan po sa yung isa Talang. Yan, yung hindi ko mabasa kanina. 8 a.m. to 5 p.m. ang power interruption. Ang purpose, ayon sa Sintelco, opening and closing of disconnecting switch and relocation of lines affected by DPWH project and right-of-way clearing. Yung mga nagre-react, bakit naman kinakancel yung mga events? Yan. Meron yung sa fiesta at sa kanilang festival, kinancel yung ilang events at yung mga iba naman ay tuloy, minimize lang yung gastos. So, ang mga local government units, gumagawa rin po sila ng mga paraan in response dun sa announcement nga ng probinsya, kaugnay nga dito sa energy conservation. Tingnan natin ang LTO Dagupan. Tuloy-tuloy yung pagbibigay nila ng free theoretical driving course. TDC, yung pa-seminar, 2 days po yun, libre, binibigay nila ng libre. Kapag kayo ay kumuha sa pribado, yan po ay may bayad. Ang DWIC Dagupan, meron po kaming ino-organize, pero sa pa yon, buwan ng Mayo. At syempre, malalaman nyo po dito yung mga updates. Yung mga drivers, huwag mainit ang ulo. Ayan, pag may mga pasaway, kikipag-away, nangaaway, nako, baka makansela ang inyong driver's license. Walong minuto bago mag-alas 6 ng umaga, kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita sa araw ng Sabado. Kasama niyo po Liway Manantani Paragiren. Good morning kay Glory Sanchez Maramba, ganun din kay Ariel Awanan Bandong, Rafael Acosta Mangalyag Jr., kay Nelda Peralta, magandang umaga. Ganun din kay Gian Magsano, si Aaron Aurea de Guzman, Sofia Mamaril Matias, kay Cecilia Morante, Yayo Yoko Batutay, kay Romulo Espinosa, si Roberto Nimer, saan ang padyak nyo ngayon or saan kayo mag-jogging? Good morning din kay Ma'am Araceli. Kay Ma'am Sherin Kabinta, good morning. Dalagang-dalaga na si Joy Joy. Angkad at saka achiever na bata. Hindi lang magaling na swimmer, kundi magaling din sa academics. Yung mga bayan na natapos na yung kanilang mga fiesta at events ay nakahinga po sila. Alam niyo, parang deja vu. Nung panahon ng pandemic, March din, pero yun naman, total lockdown ng Luzon. Pero bago po yan, struggle talaga sa mga malalaking events. Mga buwan ng, anong buwan ba yun? Mga January, February, sinabi, may announcement din ang national government, ang presidente noon, the former president, Rodrigo Duterte, na iwasan yung malalaking events
dahil nga yung pagkukumpul-kumpul ng mga tao. Pero yung total lockdown ng Luzon, March po yun kalagitnaan. But before that, sinabi nga bawal yung mga malalaking events. Kaya ang mga schools that time that was 2021 ba o 2022? Ay aburiduran noon. Syempre on deck na, nakaplano na yung kanilang mga juniors, JS prom, yung kanilang mga graduation, yung mga sports activities. Pero yung iba talagang, syempre pag ganyang mga events, importante yung kung ano yung sasabihin, desisyon ng PTA. Kaya kami noon, that time, throwback lang, balik alaala, talagang every now and then. Imagine buwan ng February, nakailang PTA assembly, dahil kailangan magdesisyon ang mga miyembro, mga parents. Tapos ngayon, ang sabi, iwasan ang mga malalaking events. Noon, kaya ganon ang desisyon ng national government para hindi magkahawa-hawa dahil nga sa COVID. Pero ngayon naman, dahil dito sa energy conservation, nasa energy crisis po tayo. Kaya ang sabi po ng Malacanang, iwasan muna yung mga malalaking events as much as possible kung pwedeng. Yun po ay hindi utos na direkta, kundi suhestyon. Ayan, gumawa ng paraan para makatipid. Eto na. Yun yung mga nakaraang linggo, mga announcements lang. Pero nung nagdeklara ang Malacanang ng national emergency, talagang kailangan kumilos ang mga local government units at tumugon at gumawa ng paraan para mabawasan yung consumption, energy conservation, etc. etc. Tignan ko lang yung Dagupan puntahan natin ang Dagupan kung ano naman, kung meron mga latest na mga anunsyo. Meron na lamang po tayong 4 na minuto bago mag alas 6 ng umaga. Ito, April 30, let's go! See you at Bangusan Street Party. Matagal pa naman to, so okay lang. Sana yung dalangin nga natin, sana ay umayos-ayos na at guminhawa na kahit papano. Mabawasan yung problema ng mundo. Dahil yun nga yung nangyayari sa Middle East, apektado buong mundo. Ito yung nakakatakot abangan, posibleng taas presyo sa LPG, manok at saka bigas. Kung nitong nakaraan sinasabi normal pa ang mga presyo, pero inaasahan po natin, kahit tayo, inaasahan natin na by next week, ayan, magkakaroon na ng paggalaw ng mga presyo ng mga bilihin sa palengke. Susunod na dyan, syempre, LPG, hindi pwedeng maiwan yan. The good thing is, for parents, magbabakasyon na, medyo mababawasan yung kanilang gasto sa mga pamasahin ng mga bata. Bad news pa rin sa mga drivers, yung mga kababayan po natin na ang kanilang livelihood ay yung pamamasada, mababawasan yung kanilang mga pasaheros, mas lalong mababawasan yung kanilang mga biyahe. Ay, naku po, ang hirap-hirap. Chain reaction po itong problema sa pagtaas ng presyo ng krudo. At naramdam po natin yung bigat ng itong hirap po ng ating mga drivers, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers. We feel you. Mga pasaheros kagaya natin, as much as possible, nililimitahan na yung pagsakay. Kung kayang lakarin, maglalakad, kaya lang napakainit. Sila naman sa bawas sa bilang po ng mga pasaheros na they opt to walk na lang. Siyempre, kabawasan yon sa ating mga drivers, lalo na sa mga public utility vehicles na kung saan ang Pangulo tinanggal po niya, hinold yung pagtaas ng pamasahe. Tapos bakasyon pa, tapos meron pang negative and positive yung effect po ng nung mga libreng sakay. Very good para sa mga pasahero, pero syempre sa mga public utility vehicle drivers and operators, malaking kabawasan din sa kanila. Yung mga maisasakay sana nila at magbabayad ay sasakay na ng mga LGUs ng libre, pero ilang araw din lang naman yan.
Good morning kay Atsikora Aquino at Kuya Mar dyan sa may Barangay Tabung. Siyempre kay Kaaron Gracielda Matro at saka kay Nanay Dading. Good morning. Ganon din kay Mother Lily Fernandez. Magandang umaga. At saka kay Ma'am Ivy. At yung mga kaibigan natin dyan sa mga I Love You Pares dyan sa Divinesia Highway. Good morning. Maraming salamat sa pagtutok nyo sa DWIC. Kay Mamata and Tropa, syempre hindi ko kayo makakalimutan. Mamata and Tropa at saka mga kasamahan niya, good morning. At saka kay DCB yan, naimbag na bigat kanya yung apo. At yung mga listeners nating mga pare. Ayan, good morning po sa inyong lahat at maraming salamat. Ang tabayanan po ang Orly in the Morning. Susunod na po yan. Makakasama niyo po ka-Aaron Orly Navarro. Sa ngalan naman ng aking partner ka-Aaron Susan Yadaw. At sa technical, si ka-Aaron Edwin Inong. Ako po si Limoy Manantani Paragire. Nagsasabi po ng happy weekend. Mag-ingat palagi. At muli po tayong magkakasama-sama alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa araw po ng Lunes. Naimbag na bigat. Kanyayo amin na po. Balita naglilingkod sa lahat ng Pilipinas.